Kasi kahit na anong perpekto ng sariling batas, kung hindi naman ipatutupad, di ba? Walang nangyayari. Kaya maganda ng mga, ayun lang yung pinaka due process clause of the Constitution. Isang provision lamang ng saligang batas na yun napakahalaga sa lahat ng provisiones. Ano yun? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nilabag nga ni Presidente Duterte. His liberty is being deprived him without due process of law because this government allowed his arrest, in fact, effected his arrest, and deported him to an international body that has no jurisdiction over his person and over this country. Yun lang Nandun din yun sa 1935 Constitution, nandun din yun sa 1971 Constitution, nandun din yan sa 1987 Constitution. Pero hindi pinatupad. Yan ang problema. Kaya kailangan na magkaroon ng pagbabago ng pangkasalukuyan ang sistemang pampolitika dito sa ating bansa. Alam mo itong International Criminal Court. Kaya tuloy ang Amerika, ang Russia, yung mga malalaking bansa ay hindi nagpasailalim ng jurisdiction. Sapagkat makikita mo ang kanyang mga desisyon, mali. Ang gawin mo, Carlo, Yes, yung may mga kasi yung Korte Suprema, may mga inilabas na mga katanungan na dapat talakayin ng mga partido o ng mga parties doon sa petition for writ of habeas corpus na consolidated. Kasi 3 sa mga anak ng dating Presidente Duterte ang naghain ng petisyon, humihingi ng katarungan sa Korte Suprema na unang-una deklarang illegal ang mga ginawa ng mga opisyales na idinimanda ng 3 anak at magbigay ng kautusan na ibalik ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. At kaugnay sa petisyon na yan, ay nagbigay siya ng utos sa lahat ng petitioners. Sino-sino ba mga petitioners dito? Yung anak niyang babaeng si Veronica Duterte, kanyang anak na kongresistang si Congressman Paulo Duterte, at ang kanyang anak na siyang umaakto ngayong alkalde ng Davao City. Sapagkat siya ang vice mayor. Dahil hindi pa pwede ang kanyang ama, siya ang umakto bilang vice-alkalde. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema sa kanyang pinaka-latest na order sa isang en banc resolution, lahat daw ng partido kasama mga opisyales na idinimanda ay magbigay ng kanya-kanyang memorandum at talakayin ang mga katanungan na inilatag ng Korte Suprema bago siya magbigay ng resolusyon. At kung mapapansin mo, Carlo, marami ang mga katanungan. Ang gawin mo siguro, for every topic, merong sub-question, di ba? Yun ang gawin mo. For every question at may sub-question, yun ang ubusin mo at sasagutin natin. Sige po. Okay. Sige. Dito po. Sagutin muna natin. Unang-una, yung pong mga katanungan na yan, yung mga abogado ng bawat respondent at opisyal na idinimanda na kinatawanan ng Office of the Solicitor General, na kung matatandaan nyo, sila dati ay umaklas sapagkat sangayon sa kanila ng panahon ni Maynard Guevara. Ang sabi nila, kung maaari, kami ho'y atras na rito, hindi na kami magpapartisipate sapagkat hindi na ho namin maaaring ipagtanggol
ang mga respondent officials dito sapagkat maliwanag ang posisyon namin mula sa poll na walang jurisdiction ang ICC. O kaya sila ay nag-withdraw at pinayagan naman ng Korte Suprema. Pero sa isang panibagong kalakaran, ang Office of the Solicitor General bumaliktad sa kanyang posisyon. At ngayon ay pumasok na uli sila. Kaya sila ang hininga ng bilang katawan ng mga respondent government officials ng kanilang memorandum. At yung tatlo naman na petitioners na binanggit na natin kanina ay nagbigay din. At yung pong mga abogado ni Kitty o Veronica Duterte ay naghain ng kanyang memorandum. Bago natin basahin ang mga laman ng kanilang memorandum, siguro bilang host ng programang ito, bigyan din natin ang sarili nating mga pagtatalakay, pagsusuri sa mga katanungan at kung ano ba ang maaaring sagot natin. So, ang unang tanong ng Korte Suprema, kung ito raw bang petisyon na ito, ang kanilang pagdidesisyon, ito ba ay moot na? Kumbaga, wala nang halaga sapagkat tapos na, nangyari na, ang hinihingi kasi ng petisyon. Ibalik ang presidente. Pero marami ang nagsasabi, marami sa mga abogado, mga luminaries pa, na ito ay hindi na po pwedeng aksyonan ng Korte Suprema sapagkat wala na si Presidente Duterte rito. Wala nang lakas o kapangyarihan o kakayahan ang gobyerno na ang presidente ay ibalik dito. Unang-una sabi nila, wala nang jurisdiction ang hukuman dito. Sapagkat wala na yung petitioner. Ang sagot po natin doon, gaya ng mga sinabi na natin sa programang paulit-ulit, hindi yung maaaring magiging moot and academic ang mga issues na nakalatag. Sapagkat, kung matatandaan nyo, nagbigay po tayo ng mga kaso. Unang-unang kaso. Ang sabi ng Korte Suprema sa Villa Vicencio versus Lucban case, kung saan ay ilang mga 100 mahigit na mga babae ang pinatapon sa Davao galing dito sa Maynila dahil nakakasira daw ito sa moralidad ng siyudad ay nagbibenta sila ng kanilang mga katawan. At ang sabi ng gobyerno nung nagdemanda ang mahigit sa 100 babae na ibalik sila sa Maynila, ang sabi ng gobyerno noon, ng gobyerno ng siyudad ng Maynila, wala nang jurisdiksyon ng hukuman sapagkat wala na sila rito. Wala na yung mga tao humihingi ng remedyo sa hukuman. Ang sabi ng Korte Suprema noon, mali kayo dyan. Kahit na wala ang taong naghain ng petisyon, meron kaming jurisdiction sa inyong mga opisyales sa syudad, sa local government, na gumawa ng illegal. At yung ginawa ninyo, gaya ng sinasabi natin sa programang ito, susundan kayo kahit saan kayo magpunta. At susundan din ang taong naging biktima ng inyong kawalanghiyaan o ng inyong paglabag sa batas. Kaya meron kaming jurisdiction. Pangalawa, ang Korte Suprema na rin ang nagsabi na kahit na ang isang petisyon ay maaaring masabing moot and academic sapagkat nangyari na yung nirereklamo. O kaya naman yung tao nagkain ay nakabalik na, nawala na yung pagpigil sa kanyang kalayaan, yung pagditini sa kanya. Ang sabi ng Korte Suprema sa marami ng kaso, kailangan pa rin bigyan ng desisyon ito at talakayin ang mga kamalian upang ang batas ay
mag-iral at mabigyan ng mga kalakaran, ng mga kautusan, mga regla upang hindi na maulit uli ang mga ganitong mga sitwasyon at upang mangibabaw ang batas. And at the same time, sabi niya, para mabigyan ng giya ang lahat ng mga mamamayan, ng mga opisyalis ng gobyerno, kung ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Kaya sabi natin sa ating mga programa, mga nakaraan, hindi maaaring maging buti na academic sapagkat may mga precedent, mga kaso kung saan ang Korte Suprema ay pumasok kahit na buti na academic. At gaya nga na sinabi, para ito'y hindi na maulit. Yan ang unang katanungan na ang programa natin ay yan ang kasagutan. Ibig sabihin ng Korte Suprema, tinatanong niya, kailangan ba kaming magkaroon ng judicial restraint na tinatawag? Ano bang ibig sabihin ng judicial restraint? Kumbaga, yung sarili, pipigilan mo na magbigay ng mga desisyon kaugnay dito sa petisyon na inihain. Dahil ang tanong, dahil nasa International Criminal Court na yan. Kaya nga yung mga sub-questions niya, hindi kaya na pag kami ay nakialam dyan, ini-encroach natin, sinasapawan namin ang kapangyarihan ng International Criminal Court na litisin ang Presidente Duterte. Kaya marami siyang mga tinatanong dyan. Ang isa pang katanungan niya, teka muna, merong tinatawag na principle of complementarity. Yan ba applicable dito? Kailangan ba na i-apply mo yan? At kung ma-apply ba yan, meron bang jurisdiction ng International Criminal Court? At maaari ba kami pumasok dyan? No? Marami yung mga side issues. Kaya ito naman ang tingin ng programang ito tungkol dyan. Sa harap ng paglabag na lantaran, blatant constitutional violations, hindi maaari ng isang hukuman o Korte Suprema ay manahimik o pigilan ng kanyang sarili na huwag makialam, huwag pumasok. Sapagkat nakasalalay po rito ang pinakabuod ng ating demokrasya na nagtatakda na yung rule of law ay kailangan ipatupad natin. Ang kaparaanan ng batas ang dapat na mangibabaw. At ang ating saligang batas ay manapakaliwanag. Nagsasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang mamamayan na maaaring tanggalan ng kalayaan ng kanyang buhay, ng kanyang ari-arian na hindi binibigyan ng pagkakataon ng isang proseso na itinakda ng batas upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga akusasyon sa kanya na magtatanggal sa kanya ng kanyang buhay, ng kanyang ari-arian, at ng kanyang kalayaan. Yan po ay napaka-basic na tinatawag due process of law. Ngayon, ang tanong ng isa sa mga katanungan na inilatag ng Korte Suprema, hindi kaya tayo nakikialam sa jurisdiction ng International Criminal Court? Sa tingin po natin, ang sagot natin dyan ay, unang-una, meron bang jurisdiction ang International Criminal Court dito sa Pangulong Duterte? Pangalawa, paano ba nagkakaroon ng jurisdiction ang International Criminal Court? When can the International Criminal Court assume jurisdiction over a citizen? Hindi po ba?
Ang sagot po yan, ganito. Ito'y natalakay na rin natin. Mas mabuting inuulit-ulit natin para nauunawaan ng taong bayan. Yes po. Ang sambayanang Pilipino ay lumikha ng isang gobyerno, ng isang pamahalaan upang siya'y pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang interes ng sambayanan. At bilang isang gobyerno, bilang isang bansa, tayo po ay may sariling tinatawag na kasarinlan o sovereignty. Sovereignty. At yung sovereignty niyan ay hindi maaaring isuko ng pamahalaan o ng bansa. At hindi rin pwedeng salakayin ng sino mang bansa. That sovereignty remains firm, remains unassailable. Subalit, ito yung subalit. Merong pagkakataon na ang isang bansa, ang isang gobyerno ay maaaring pansamantala na huwag i-assert ang sovereignty sa isang pagkakataon lamang na merong siyang ibibigay ng mga kondisyon. Madalit sabi, yan pong sovereignty ay hindi mo maaaring isuko, maliban na lang kung ang interes din ng sambayanan ang nakasalalay, na isusuko mo lang siya ng panandalian at magbibigay ka ng mga kondisyon bago mo ito isuko. So maliwanag po yan. Ngayon, ang International Criminal Court ay sumilang po yan, nabuhay yan, dahil yung mga bansa, maraming bansa ang naging miyembro at pumayag na ipatupad ang Rome Statute. Ngunit, meron pong mga kondisyon bago itong mga miyembro, kagaya ng Pilipinas, nang ito'y maging miyembro, na ibibigay lamang ang kanilang sovereignty sa pagkakataong ito kung masusunod ang kondisyon. Sapagkat yung pong International Criminal Court, habang totoo na yung mga miyembro na pumayag ng voluntaryo na magpasailalim sa kanilang jurisdiction, meron din sa ilalim ng Rome Statute mismo, sa ilalim ng batas na lumikha ng International Criminal Court, ay nagtakda ng tinatawag na Principle of Complementarity. The International Criminal Court cannot just assume jurisdiction over the members, the member states, yung mga membrong bansa. Hindi basta pangkakapasok yan. Sapagkat yung mismong Rome Statute ay nagbigay ng kondisyon sa kanila. Sila nagbigay niyan at pumayag naman ang bansa. Sapagkat kung walang kondisyon, hindi mo basta may isusuko ang isang bahagi ng iyong sovereignty kung saan ay pwedeng makialam ang isang dayuhan sa iyo kaugnay sa mga ilan at partikular na sitwasyon. Ano po yung kondisyon na yan? Unang-una, ano ba ang International Criminal Court? Bakit nilikha yan? Nilikha po yan upang magkaroon ng remedyo ang mga bansa na hindi nila mausig ang mga opisyales na nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan dahil ito'y walang kakayaan. Hindi kaya. Walang kapangyarihan. They do not have the wherewithal to prosecute criminals who violate the laws of their country. Isa yan sa mga kondisyon. Dahil wala kaming kakayahan
At yun din ang sinasabi ng Rome Statute, dahil wala kayong kakayahan upang mapanatili natin ang yung kapayapaan at kaayusan dyan sa bansang yan, kami ay magkakaroon ng jurisdiction. Yan ang isang sa kondisyon. At pumayag naman yung naging miyembro. O sige, payag na kami kasi kung hindi kami papasok maging miyembro dyan, kawawa naman ang bansa namin kung ang mga nagpapatakbo ng aming pamalaan ay mga walang hiya, magnanakaw at nilalabag ang batas. At hindi namin kaya sapagkat sila ay napakalakas na sa kapangyarihan. O yan o ang kondisyon. Walang kakayahan na usigin ang mga lumalabag sa batas. Ano ba yung mga krimen na maaaring gawin ng isang bansa o yung mga opisyalis ng bansang yan? Sabi ko, yung genocide, yung pumapatay ka ng maraming tao, mass murder. Ito ang tinatawag na crime against humanity. War of aggression, marami. Mga ilan lang ng mga tinatawag na may mabibigat na krimen. So, yan o ang pwedeng pumasok ang International Criminal Court. So ngayon, yung kondisyon na yan, may kakayahan ba yung bansa o wala? Kung wala kang kakayahan, pwedeng pumasok ang International Criminal Court. Yan po ay ayon mismo sa Rome Statute. At ayon din sa pagtanggap ng mga bansang miyembro na sila ay sumali. Mayroon bang kakayahan o wala? Iyon ang tinatawag na principle of complementarity. Kaya complementarity dahil komplemento lamang, hindi naman sila talaga ang batas na dapat na mangibabaw, kundi ang batas ng bansang miyembro. Pero dahil walang kakayahan, kami ang sasalo sa inyo. That's number 1 condition. Meron ng number 2 condition. Pag hindi po pwede yung isa, meron pa kaming kondisyon. Ano yung kondisyon ng Rome Statute? Meron kayong kakayahan. You have the resources, the capacity to prosecute these criminals. But, are you doing it? Ginagawa niyo ba? Meron kayong kakayahan, pero ayaw niyong gawin. You have the resources. You have the power. But you refuse to prosecute these criminals. Dahil hindi nyo ginagawa, abay, kawawa naman ang taong bayan nyo. Wala nang ibang remedyo. Kami na lang ang gagawa. Kami ang magpo-prosecute. Madaling sabi, yun ang dalawang kondisyon. Yun ang principle of complementarity. Papasok ang International Criminal Court kung kayo ay walang kakayahan na umusik at kung meron man kayong kakayahan, hindi nyo ginagawa. Bakit hindi nyo ginagawa? Siguro kayo mismo ang nagwawalang hiya sa bansa ninyo. Kaya kami ang papasok. Kami ang uusig sa inyo. So makikita mo, Carlo, na yun ang principle of complementarity. Ngayon, ang tanong niya, dahil pumasok na sila, nagkaroon sila ng jurisdiction sa ayon sa kanila, tama ho ba ang kanilang posisyon? Nakoy, maling-mali ho. Napakamali. Bakit kanyo? Sapagkat, yun lamang ang pagkakataon ng International Criminal Court ay maaaring manghimasok sa isang miyembrong bansa na kasama dyan sa Rome Statute at sa International Criminal Court. Yun lamang ang pagkakataon. Ang katanungan dyan, applicable ba? Nangyari ba yung mga kondisyon na yun para sila makapasok? Ilagay natin sa ating bansang Pilipinas. Meron ba tayong kakayahan na umusig sa mga kriminal na lumalabag sa batas, lalong-lalo na doon sa krimen ng tinatawag na genocide o pangkalatang pagpatay ng mga mamamayan? Yung mass murder na tinatawag, panglahatang sadyang pagpatay sa mga mamamayan.
Meron ba? Wala. May kakayahan ba tayo? Wala. Ay nako, napakalakas ng ating sistema legal. Anong prueba natin? Ang prueba mo natin na may kakayahan tayo, marami na tayong nilitis, marami na tayong napatunayang may kasalanan na lumabag sa mga krimen dito sa ating bansa. Marami na tayong napakulong, libo-libo na nga. Ibig sabihin, umaandar. Napaka-malusog ng ating sistema legal. Hindi lang yan. Di ba? Bigyan pa kaya ng malaking pruweba. Hindi ba yung mga sa ating paniniwalang mga nagkasalang presidente ng ating bansa, ay hindi ba inusig natin yung isa? Pinalayas natin. Tinanggal natin sa kapangyarihan si Marcos Sr. Itinapon natin sa Amerika. Hindi ba pruweba yan na may kakayahan tayo na ipagtanggol ang karapatan ng sambayan ng Pilipino at tanggalin sa kapangyarihan ang sumisira nito? Number 2, sino pang presidente? Hindi po ba si Erap na naging presidente natin ay tinanggal din natin sa kapangyarihan. Nagkaroon din ng People Power 2. Yung una ay People Power 1 against Marcos Sr. Hindi ba isang pruweba pa yun na hindi tayo pumapayag may kakayahan tayong tanggalin? Number 3, hindi mo ba si Gloria Macapagal-Arroyo na idinimanda dahil di umano sa malawakang korupsyon? Ipinakulong natin. Subalit, kagandahan naman kay Gloria Arroyo, napatunayan na hindi pala totoo ang akusasyon sa kanya. Pero, naamswelto totoo, but nausig natin yung ating rule of law na kailangan idemanda mo at ikulong kung sa unang pagkakataon makikitang malakas ang ebidensya, ay dapat na ikulong. Nagawa ho natin. Ano pa ba ang ibig sabihin? Meron ho tayong kakayahan, napakalakas, malusog ang sistema legal. Kaya hindi maaaring pumasok dyan sa unang principle of complementary opinion, ang International Criminal Court. At doon sa katanungan na, may kakayahan ka, ginawa mo ba? Ay, meron na nga. Ayan, ginawa na, pinakita na nga natin. So madalit sabi, hindi ho dapat pumasok ang International Criminal Court sa atin. Pinilit yung kanyang sarili. Kahit na ang pamalaang Duterte at that time at ang pamalaang Marcos at this time, previous to the arrest, detention, and surrender or kidnapping of the former president, nangyari. Sapagkat nung pa sinasabi na ng Presidente Duterte na wala kayong jurisdiction dito sa ating bansa. At nagbigay siya ng kadahilanan. Ang sabi niya, yung Rome Statute, hindi naman nalathala yan sa aming official gazette o nailathala sa mga payagan. Yung kondisyon na yan ng paglalathala ay napakalaga sapagkat sa ilalim ng Kodigo Sibil natin, in relation doon sa due process clause of the Constitution, para malaman ng tao kung ano ang maaari niyang pagkakasala na maaari siyang tanggalin ng kanyang buhay, ng kanyang kalayaan at ari-arian, kailangan ilathala mo muna ang batas na yan. Ang sabi ng Presidente Duterte, hindi naman yan nalathala, nakalimutan nyo. So ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Tubera, sa panahon ng martial law, kaming mga abogado ng Mabini, naghain ng demanda sa gobyerno. Sabi namin, martial law, naglalabas kayo ng mga batas, yung mga tinatawag na presidential decrees. Pero hindi nyo pinapaalam sa tao kung ano yun. Inilalabas nyo na lang kung nagkaroon ng paglabag. Yan ay isang violation ng constitutional right to due process ng isang mamamayan. Kaya sabi namin mga abogado sa Mabini, kami yung mga miyembro ng Mabini at the time. Kami yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism. Sino ba mga miyembro dyan? Kami yung nila Joker Arroyo, nila Rene Sagisag, yung sila
Aquino, sila Padilla, sino pa ba? Si Gingona, miyembro din dyan. Si Pimentel, miyembro din dyan. Marami yung kaming miyembro dyan. Si Morales, mga batang abogado pa ng panahon ng martial law. Si Rene Saguisa, miyembro din dyan. Nag-ain kami ng kaso at yun ang naging kaso ng Tubera. Siya ang executive secretary noon. Eh sabi namin, lumalabag sa batas itong administrasyon Marcos Sr. Sabagat yung mga presidential decree, hindi nila nilalathala. Kaya sabi ng Korte Suprema, anong doktrina na ibinigay ng Korte Suprema? Walang batas na ipatutupad, walang batas na may halaga, walang batas na may lakas, walang batas na may puwersa hanggat hindi inilalathala sa official gazette o sa mga pahayagan upang malaman ng taong bayan kung ano ang batas na maaari nilang labagin na at maaari silang maparusahan. O, sabi ko ng Korte Suprema, hindi pa pwede. O, kaya, inutusan. Kaya wala akong ginagawa ng gobyerno inilabas. Eh, nawala na dahil umaklas na ho tayo. So, paano mo masasabi ngayon na tayo'y lumalabag sa batas ng internasyonal? Eh, wala nga silang jurisdiction mulat sa puli. Kaya pwede ho tayo makialam. At hindi maaaring sabihin na tayo ay lumalabag sa isang batas. Paano tayo lalabag sa isang batas ng Rome Statute na hindi naman umiral? Hindi umiral dito sa ating bayan. Pangalawa, yung mga krimen na inaako sa kanya, eh, meron din tayong kaling tulad na krimen dito. At kung meron man na dapat na krimen na usigin ang Presidente Duterte, dapat dito i-file sa bansang ito. Sapagat meron tayong krimen na ganon at meron tayong kakayahan at naipakita na natin ang pag-usig. Eh wala ho eh. Walang krimen na final sa Presidente Duterte. Bakit hindi? Alam niyo ba kung bakit hindi raw sila nakapag-file? Kasi wala ng ebidensya. O pero niyo yun, sila mismo nagsasabi walang ebidensya. Kung walang ebidensya, paano ka maghahain ng krimen? At kung walang krimen na hinain, eh bakit itatapon mo, papa-arrest mo sa isang dayuhang internasyonal na hukuman na wala naman jurisdiction sa atin? Di sinampal mo yung sarili mo, niurakan mo ang iyong kasarinlan, ang iyong batas, ang iyong konstitusyon. Isinusuko mo ang ating kasarinlan. Nilalabag mo ang sarili mong konstitusyon. Sinong lumalabag? O di sino pa? Sino ba ang head of state? Di ang Pangulong Marcos Jr. O kaya, mali po, maling-mali ang paghawak ng International Criminal Court at hindi po tayo maaari na masabihan na tayo ay lumalabag whether sa batas natin o sa batas ng international. O yan sa madaling sabi, yan ang pinakabuod ng kasagutan natin doon sa katanungan na gusto ng Korte Suprema sagutin ng mga naririyan sa kasong yan. Yung petitioners, yung respondent officials, at mga katawan ng solicitor. O, punta na tayo sa ibang topic. Ayan. Bago natin, siguro sa susunod mo na lang, basahin yung isang bahagi. Siguro bukas, yung Sige isang po. bahagi na kung saan, yun ang inilatag ng mga abogado ni Veronica Duterte. Saka na natin pag-usapan yan. Yung akin, yung kaisipan ng programang ito, na matagal na rin nating sinabi, inulit lang natin. Ayan. Punta na tayo sa ibang issue. Unang-una, alam mo itong International Criminal Court. Kaya tuloy, ang Amerika, ang Russia, yung mga malalaking bansa
ay hindi nagpasailalim ng jurisdiction. Sapagkat makikita mo ang kanyang mga desisyon, mali. Halimbawa, yung medical condition ng dating Presidente Duterte. Alam nila, sapagkat interesado sila sa kaso, interesado sa Presidente Duterte, na bago pa inaresto yan, dati nang mahina, dati nang may sakit, maraming nararamdaman kung ano-anong mga sakit niya. At alam nila ang edad niya, 80 anyos na. At ang isang 80 anyos, ordinarily, general, marami talagang iniindang sakit. Kaya nga sabi ng mga abogado, mukhang hindi na talaga pwede na kumarap ito sa hukuman sapagkat maapektuhan ang depensa nito. Meron na itong karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit ito may hihirapan? Kasi nga, may cognitive dysfunction na siya. Napapansin ng mga abogado na dating Presidente Duterte ay marami nang hindi naaalala sa mga nakaraan kaugnay doon sa war against drugs. Kailangan nung malaman ng abogado kung ano ba nangyari dito? Bakit ba ginawa yun? Bakit anong mga patakaran, polisiya na isinulong? Ano ba ang ginawa ng mga nasa baba? Ano ba ang mga prueba natin? Ipapakita natin sa korte. Meron mga pagkakataon na hindi na ako maalala ng Presidente Duterte dahil nga sa edad niya, sa kanyang karamdaman. Kaya hindi po ba, binatikos natin ang International Criminal Court. Sabi natin, kayo dapat, kasi nang unang naghain ng motion na kumari pansamantalang palayain mo na yan dahil meron siyang diferensya sa katawan. Ang hindi ba, dinismiss na tang sabi, hindi mo napatunayan na ikaw ay may sakit na maaaring makaapekto sa iyong trial, sa iyong paglilitis. Hindi po ba sabi natin, tinamahan kayo ng magaling International Criminal Court? Bakit? Kasi sabi niya, hindi mo napatunayan bakit naman si Presidente Duterte magpapatunay? Kayo nga dapat na makaalam kung may sakit nga yan o hindi. Dapat mulat sa poll, pinatingnan nyo na yan lahat. Medical, nandyan lahat ng mga espesyalista. Ito nakakulong yung mama Wala naman siyang access sa medical expertise sa mga espesyalista. Nakakulong nga Kayo nandyan, kayo dapat obligasyon ninyo na paisailalim siya sa masusi, maselan, malalim na pag-i-examine. Pero hindi nyo naman ginawa. Ordinaryong examination lang. Kaya hindi ba, binatikos natin. Kaya, nagising sila sa katotohanan. Pina-examine nila ngayon sa mga espesyalista. At ang kanilang desisyon matapos matanggap ang report. Hindi. Pwede. Meron siyang kakayahan. Wala siyang ganong karamdaman. Walang cognitive dysfunction na nakita sa pag-i-examine. Maaaring nagkukunwari lang yan. Yan ang mga sinabi nila sa desisyon nila. So nag-file ng reconsideration. Hindi ganito, ganyan. Nagkaroon sila ng mga argumentasyon. Ayun, may desisyon ng Korte Suprema, ang International Criminal Court, sabi ng International Criminal Court. Kasi, sabi yun ng depensa, pakita niyo yung medical findings, bigyan niyo kami ng kopya. Nang makita naman namin kung sa aming pananaw, para makonsulta din namin yung mga doktor namin kung tama ba yung mga sinasabi nito. Tinanggihan ng ICC, sabi ng ICC, hindi na kailangan, hindi namin ipapakita sa inyo yung medical report.
tama na yung mga informasyon na ibigay namin sa inyo ng mga earlier, ng mga noon. Tingnan mo itong ICC ito. Kung totoo na yung desisyon nyo batay sa rekomendasyon na nag-examine, bakit hindi nyo mailabas? Ang lahat. Ibig sabihin, meron kayong kinakatakutan na pag inilabas ninyo yung medical findings, may masisilip ang mga abogado ng depensa ni Presidente Duterte na mali ang inyong naging resolution desisyon na ituloy ang paglilitis sa kanya. Hindi po ba? Napakasimple lang yan eh. Kung merong medical report, o di labas mo lahat at hayaan mo usisain ng depensa kung tama yung pagkakaintindi mo ng rekomendasyon ng mga doktor. Sabi ko, yun lang ang ibig sabihin ng Carlo. Ayaw nila, gusto talaga nilang tuhugin nitong si Presidente Duterte. Ituloy ang paglilitis. Kaya tuloy, hindi pa sila naglilitis. Dahil nga pinagpipilitan nila may jurisdiction, gusto nila talagang hatulan na guilty ito. Parang yan ang nakikita ngayon natin na nasa loob ng utak ng mga International Criminal Court justices. Noon pa, nagbigay na tayo ng posisyon natin dyan, di ba? Nung kini-question nila si Senator Bato na hindi pumapasok, di ba, ever since sinasabi natin, marami ng pagkakataon na mga senador hindi pumapasok. Yung pandemic lang eh. Di ba, hindi naman sila lahat pumasok. Nagkaroon ng mga prosedimiento, kaparana, kung kahit na wala sila sa Senado, pwede nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin. At ganun nga ginawa nila. Marami rin pagkakataon na may mga senador na hindi pumapasok. Pero, yung trabaho nila, kahit nasa kulungan sila o wala sila, ay nagagawa nila. Ang trabaho naman ng mga senador upang sila ay maghain ng batas. Yan ang pangunahin. Kung nagagawa nila yan, kahit na hindi sila present doon sa sesyon, pwede pa rin. At sa sitwasyon naman ni Senador Bato, gaya ng sinasabi natin, hindi mo masisisi yung mama. Siyempre, iiwasan niya na ikulong siya. Pareho ng pagkakulong ni Presidente Duterte dahil ito ay labag sa batas. Pag ikaw ay umiwas sa isang bagay na labag sa batas, ang gagawin sa'yo, pag hindi ka umiwas, hindi yung kasalanan yon. Talagang dapat na umiwas ka pag yung ipinatutupad na batas ay hindi naaayon sa saligang batas. Kaya tama yung ginagawa ni Senador Bato. Walang jurisdiction, tapos aarestuin mo, papakulong mo. Hindi po ba, yun isang maling, isang sitwasyon, isang maling kamalian na hindi dapat sundin ni Senador Bato. Kaya hindi natin masisisi. Ang mahalaga, patuloy pa rin na nagtatrabaho si Senador Bato kahit hindi natin nakikita. Nagsusulong pa rin siya ng mga panukalang batas para pag-aralan, suriin sa loob ng Senado kahit na wala siya. Sa sinasabi mong saligang batas na gusto mo ibalik. Hindi yan ang solusyon dyan. Kasi kahit na anong perfecto ng saligang batas, kung hindi naman ipatutupad, di ba? Walang nangyayari. Kaya maganda ng mga, ayun lang yung pinaka-due process clause of the Constitution. Isang provision lamang ng saligang batas na yun napakahalaga sa lahat ng provisiones. Ano yun? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nilabag nga ni Presidente Duterte. His liberty is being deprived him without due process of law because this government allowed his arrest, in fact, effected his arrest, and deported him to an international body that has no jurisdiction over his person and over this country. Yun lang Nandun din yun sa 19
1935 Constitution, nandun din yan sa 1971 Constitution, nandun din yan sa 1987 Constitution, pero hindi pinatupad. O yan ang problema. Kaya nga kailangan na magkaroon ng pagbabago ng pangkasalukuyan ang sistemang pampolitika dito sa ating bansa. Ang mahalaga, ituloy na yung mga pag-uusig. At yung nakikita nila sa investigasyon, ituloy-tuloy isulong nila. Kasi nakikita natin from what appears to be, yung mga nasa taas ay kasama sa sabwatan ng pagnakaw ng pera ng bayan. Batay na rin mismo yan sa mga resource person, mga testigo. Batay na rin yan mismo doon. Kay Saldico, di ba? Ni Saldico, sinasabi niya, wala siyang kinalaman. Pero inaamin niya na talagang may nangyari. Katunayan, sinasabi niya kung sino mga tumanggap ng pera. Madalit sabi, merong pag-amin ng isang nag-participate na may krimen at ito ang mga tao. Alam na ng taong bayan eh. Ang problema, hindi pa nagkakaroon ng katarungan na ito'y ikulong ng mga taong ito. Yan ang problema. Kaya nga sabi ko, pag-declare na lang kayo revolutionary gobyerno para makulong na lahat yan.